Hello people, good day. I'm Margie, and if you're new to my channel, please follow my YouTube channel, which is my name, Margie Lim. And yeah, so for today's video, I'll just share with you kung ano yung mga naging process ng application ko for US citizenship, yung interview, and then yung passport application, kung gaano siya katagal inabot, and kung magkano yung ginastos ko. So lahat to nangyari this 2024 lang. Okay, nilista ko siya para wala akong makalimutan, and kung may makalimutan lang ako, edi i-comment niyo na lang diyan and then replyan ko kayo kung kaya ko. And itong i-share ko sa inyo, yung US citizenship lang. Hindi ko na ikukwento yung from the very start na kung paano ba yung mga process na ginawa ko kasi medyo mahaba siya, and I think meron na rin akong video na nagawa nun separately. And nakapunta kasi ako dito through K1 visa. So, fiancé visa yun if you don't know. And nagpunta ako dito noong December 27, 2019. So, before pandemic, before lockdown. Kaya, ayun, inabot siya ng ganito katagal. And then, yung application ko ng citizenship is, okay, so yung US citizenship application ko, isinend ko siya noong February 27, 2024. This year yun. And nagbayad kami doon ng, and yung US citizenship application fee is 710 kasi nagbayad kami online dahil online ako nag-apply, and mas mahal siya kapag by mail, 760 siya. So, mas mahal siya ng $50 kapag by mail. So, yung akin, ginawa ko siya online, so 710. And then after namin magbayad online, after I think 1 week, naka-receive kami ng notice na and receipt na natanggap na nila yung application and i-review nila yun. So, online, nag-sign up ako sa USCIS para matrack ko yung progress ng application ko. And then, eto na nga, inabot yung application ko ng total of 9 months. So, dito yun sa may San Diego, California. Sa Southern California yun. Ganun siya katagal inabot. Di ko alam kung matagal ba yun or mabilis ba yun, or I think sakto lang ata siya kasi nakalagay dun sa USCIS na website, 7 to 12 months talaga inaabot yung application to interview. So, yun. And yung iba nga mas matagal pa ata sa ibang state. So, nagva-vary din siya. And then yung iba naman sobrang bilis, mga 2 months lang, ganyan. 1 month nga lang din yung iba. So, yun. And then yung scheduled interview ko is November 7. So, lahat yun, natrack ko yun dun sa USCIS na website. So, doon nakikita ko yung progress kung ilang days na lang before interview, ganun. So, magkakaroon ka talaga ng idea. And then before that, before yung interview date mo, may makukuha ka ring invitation letter sa kanila ng schedule ng interview mo. Tapos nandun nakalagay yung mga requirements mo, kung ano yung mga kailangan mong dalhin. Depende sa kung saan ka ba galing na type of visa. Kasi nga ako is fiancé. So yung mga requirements sa akin is marriage certificate, birth certificate ng anak, kung meron, birth certificate ko, ID, valid ID dito, and yung mga proof of relationship lang. Actually, yung proof of relationship, hindi siya nakalagay dun, pero nasa sa'yo na yun kung magdadala ka. So, ako nagdala pa rin ako ng iba pang proof of relationship like bank statement, yung joint account, and insurance, yung life insurance, and ano pa ba, photos, lahat ng pwede mong maisip dalhin. So, yun, dinala ko yun siya. And then, nung mismong interview date ko na, ang time ng aking interview is 9:40 a.m. And nagpunta ako doon ng maaga. So, I think nandun ako ng 1 hour before interview ko. So, may pila siya. And then, after ng pila, screening, ganyan, kinuhaan ka ng picture. Alam nyo, tip ko sa inyo, pag kukuha na kayo ng picture, paghandaan nyo, make sure nyo na maganda na kayo sa picture na yun. Kasi yun na pala yung picture sa passport. Di ko alam. Akala ko wala lang yung picture na yun. So, yun na pala yung picture sa passport. So, make sure nyo na nakaayos yung hair nyo doon before kayong picturean. And, yan. And then, nag-start yung interview ko ng 10:40 a.m. So, inabot ng almost 1 hour yung screening and pila. And then, yung interview naman, yung mga tinanong niya lang sa akin doon is personal questions like about sa relationship namin, ganun, kung paano kami nagkakilala, kailan kami nagkakilala, ilang beses kami nagkita, nag-travel na ba kami together outside the US, or yung mga ganong question lang. And tinanong din niya ako about sa, syempre, yung love story, di ba? Tatanungin niya yun. Pero hindi naman yung buo, like parang may mga
kina-clarify lang siya kung totoo ba yung mga nandun sa mga unang papers na sinend mo na sa kanila. And then yun, after ng love story and mga personal questions, tinanong niya ako ng aking travel history, kung lumabas ba ako ng US, recent lang, or kung nakailang labas na ba ako ng US since nakarating ako dito. So, since 2019 ko nakailang alis na ako. And kung kasama ko ba yung husband ko noon, ganyan. And kung gaano ako katagal nagstay outside ng US. And tinanong din yung sa work, kung nakapag-work na ba ako dito, kung may work ba ako ngayon, ganyan. And yun yung work experience, tinanong nila. And sa akin kasi may business din ako, so may business ako noon. So yun, tinanong din yun. And yun, shinare ko lang din yung ibang information about doon. And then, yun na nga, travel. Yun lang mostly yung tinanong. And then after noon, actually mas matagal kami doon. And then after noon, ng parang mga questions about personal life and love story, doon na nag-start yung mismong exam, yung N400 na questions, yun, doon siya nag-start. So, 6 na questions lang yung tinanong sa akin. Then, after noon, nag-stop na kami. So, lahat ng questions na yun din yung mga tinatanong dun sa ni-review ko na nandito sa YouTube. So, isi-share ko siya dito. Yan, isi-share ko siya dyan kung saan ako nag-review. And lahat ng nandyan na tanong, yun lang din yung itatanong sa inyo talaga, as in. And then after nun, nag-stop na siya after 6 questions kasi nasagot ko naman lahat. So, kung hindi mo ata masasagot yung 6 questions, tatanungin ka ng hanggang 10 questions. So, dapat masagot mo yung 6 out of 10 questions. And then after that, nag-reading test naman. So, may tablet dun sa harap and then may ipapabasa lang sa'yo na isang sentence. And then, after ng reading test na yun, after mong mabasa yun, writing test naman. So, yung sagot, sasabihin niya sa'yo and then isusulat mo dun sa tablet gamit yung parang stylus. Yun lang naman yung mismong nangyari sa interview. And then actually kasama ko yung husband ko nung interview. Andun siya, naghihintay siya sa akin in case tawagin din siya. So, pero hindi naman siya natawag. So, ako lang yung natawag sa interview. And yeah, yun lang yung interview experience ko. Sobrang okay naman siya, smooth. And then after nun, actually akala ko yung oath taking is matagal pa. Akala ko hindi siya same day. Akala ko schedule pa ako ng ibang araw kasi usually ganun yung nangyayari sa ibang tao, bumabalik pa sila. Since magbabakasyon nga ako soon, so pinagpipray ko ng oras na yun, ay sana ngayon na rin yung oath taking kasi para hindi na ako babalik, hindi na ako maghihintay. And luckily, oath taking na rin namin nung same day. So, 10:40 nag-start yung interview. After ng interview ko, siguro mga 30 or 45 minutes ako nag-interview. Matagal din. After nun, naghintay kami sa may labas, sa ibang room, sa ibang floor. Siguro basta sa mas mataas na floor, dun yung oath taking ginanap. So, hintayin mo lang yung iba na matapos sa interview nila para sabay-sabay kayo mag-oath taking. So, batch by batch din siya. And then, after ng oath taking, binigay na rin sa'yo yung naturalization certificate mo. And kinuha nila yung green card na ID. So, yun, kinuha nila yun. And then, binigay na sa'yo yung naturalization certificate mo. And then, binigay na rin nila sa'yo lahat ng information na needed mo kung mag-a-apply ka ng passport, magpapalit ka ng SSN, and kung magpe-petition ka ng family members. So, lahat yun binigay nila doon sa paper. Nakalista lahat doon. And then, yun na nga, nakalagay dun sa paper lahat ng information na kailangan mo sa passport, sa SSN mo, papapalitan mo siya, and then, kung may petition ka, or kung ano yung mga kailangan mong gawin after mo ma-naturalize as citizen. And then, after noon, so November 7 yung interview date ko. Nung November, nag-check agad ako online kung kailan ako pwede magpa-schedule ng passport since uuwi nga ako. And nakita ko na pwede na ako magpa-schedule agad. May appointment na available ng November 9. Pero depende sa location ha. Kasi pwede kang kumuha ng passport sa library, sa USPS. Iba-iba, maraming ibang location na pwede. Tapos yung iba by appointment lang. Yung iba naman pwede walk-in. So yun, ako yung pinili ko is yung pinakamalapit na availability, which is yung November 9 available na agad, and weekend pa yun. So, sobrang favor sa amin, 'di ba? So, yun yung pinili ko, and sa USPS ako nag-apply ng passport. So,
Noong November 9, nagpunta na agad kami nun sa Saturday yun. So, nagpunta na kami ng USPS, nag-apply kami ng passport, and dala ko lang yung naturalization certificate, photocopy nun, tsaka ID, and then I think photo. Yun, photo ID. Yun lang yung mga kailangan mo. Which is, doon na rin ako kinuhaan ng picture sa may USPS. And, yun, nagbayad ako ng... Kasi nakalagay sa website, kapag may 3 klase ata yung pagkuha ng passport, merong, yung pinakamabilis nila, nakalimutan ko yung kung ano bang tawag doon. Yung basta pag like may emergency, kailangan mo same day makuha yung passport, or may namatay, ganyan, may nasa ospital na kamag-anak, kailangan mo na talagang umuwi agad. Yung alam mo yun, matter of life and death, ganun, kaimportante. Meron silang type of ganun, pero makukuha mo agad yung passport mo, pero kailangan may proof ka na kailangan mo talagang umuwi agad, 'di ba? So, yun yung pinakamabilis nila. Not sure kung magkano yun, pero ako nagpa-expedite din ako. So, nakalagay doon nasa 2 to 3 weeks yung expedite, and mas mahal siya. Inabot sa akin ng $240. So, yun, inabot siya ng $240, and kasama na doon yung picture, yung expedite, lahat-lahat ganyan. Tapos all in all, inabot siya ng 3 weeks before ko na-receive yung passport. Kasi nakuha ko yung passport ng December 2. Sinend ko siya nung November 9, di ba? Nagpunta kami doon. Pero, kaya siya inabot ng ganun kasi na-receive siya ng mismong passport center ng November 18 na. So, yun. So, yun yung naging timeline ko. So, Feb 27, nag-apply ako ng citizenship. After 9 months, November 7, yun yung interview date ko. And then, after 2 days, November 9, dun ako nag-apply ng passport. And then, after 3 weeks, dun ko nakuha yung passport ko. So, December 2 ko siya nakuha. So, eto na siya. So, yan. Nakuha natin yung passport ng December 2. And yun yung naging timeline ko ng total ng application, interview, and yung nagastos ko lahat is 710 din sa application, plus yung sa passport is 240. So, magkano yung lahat? 7, 8, 9. Nasa 960 plus lahat yung nagastos ko. So, yeah, yun lang naman yung naging experience ko and yung timeline para may idea kayo, pero hindi lahat ganito. So, at least lang magkaroon kayo ng idea. Lalo na kung nandito kayo sa SoCal, so sa Southern California. So, yeah, I hope guys may natutunan kayo dito, or at least man lang naging maraming information na na-share sa inyo tong video na to. And yun, thank you so much guys for watching, and ma-appreciate ko talaga if mag-follow kayo sa vlog ko, kasi meron ako mga personal videos dito ng life namin dito sa San Diego, and now nauuwi ako ng Pinas. So, baka makakuha rin kayo ng idea kung ano ba yung mga ginagawa ko doon, kung yung lifestyle, ganyan, and business, makakuha kayo ng idea. And wala lang, for entertainment din, di ba? Minsan maganda rin na mapanood natin yung mga ibang tao para makakuha tayo ng inspiration sa kanila. Or minsan naman, hindi naman inspiration, kumbaga wala lang, parang nakaka-relax lang silang panoorin, ganyan. Wow, nanghikayat pa talaga, hindi. Yun nga, pag may time kayo, follow kayo and subscribe para makatulong din siya sa channel ko. And yan, thank you so much guys for watching. Bye! See you sa Philippines.